Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 5 dating miyembro ng BIFF sumuko sa Maguindanao del Sur. High-powered firearms isinuko rin. 136.9 million pesos na kontrabando na booking sa Port of Manila. Bigas, asukal at peking produkto tumambad sa 25 containers. Filing ng Certificates of Candidacy sa BARM nagpapatuloy. PNP sa rehiyon full alert sa seguridad. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 5 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang sumuko sa militar sa Maguindanao del Sur noong May 4 kasabay ng pagsuko ng matataas na kalibre ng armas. Tinanggap ng 1st Mechanized Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga dating rebelde at iniharap sa 601st Infantry Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Edgar Catu, commander ng 601st Brigade 6th Infantry Division. Kabilang sa isinuko ang isang .30 Garand rifle, isang .50 Barrett sniper rifle, 2 9mm Uzi submachine gun at isang M79 grenade launcher. Ayon sa militar, indikasyon ito ng pagtalikod ng mga sumuko sa armadong pakikibaka at pagpasok sa reintegration program ng pamahalaan. Agad silang tumanggap ng cash, pagkain at iba pang tulong mula sa mga ahensya, kabilang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at lokal na pamahalaan. Hinimok ng militar ang iba pang BIFF na sumuko at samantalahin ang programang pangkapayapaan ng gobyerno. Tumambad sa inspeksyon ng Bureau of Customs o BOC ang tinatayang 136.92 million pesos na halaga ng misdeclared at illegal na produkto sa Port of Manila matapos siyasatin ng 25 container na nagmula sa China at nakakonsign sa isang construction supplies trading company. Pinangunahan ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang operasyon matapos ideklarang plastic racks lamang ang shipment. Ngunit sa pagbubukas ng mga container, bumulaga ang tone-toneladang undeclared rice at asukal na nagkakahalaga ng 18.1 million pesos, kasama ang 59.3 million pesos na counterfeit products at libo-libong kahon ng pinaghihinalaang peke at smuggled items. Nadiskubre rin ang 22 milyong pisong ukay-ukay, electronics, pharmaceutical products, cosmetics, chemical at food items. Ilan sa cosmetics ay walang label at rehistro dahilan upang ituring na banta sa kalusugan ng publiko. Ayon sa BOC, malinaw na pagtatangka itong iwasan ng buwis at lusutan ng border inspection. Nagsimula na rin ang forfeiture at seizure proceedings laban sa shipment sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act. Sinimula na ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs para sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, habang naka-full alert ang Philippine National Police o PNP sa rehiyon upang tiyakin ang seguridad. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, tatagal ang filing hanggang May 7 sa mga lokal na tanggapan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pinaiigting ng mahigit 2,000 pulis ang pagbabantay sa mga lugar, sakop ng BARM kabilang ang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi upang maiwasan ang karahasan at anumang banta sa proseso ng halalan. Kasabay ng COC filing, tinatanggap din ang listahan ng nominees ng mga political coalition at mga dokumento ng partido. Kabuang 32 district representatives ang ihahalal sa September 14 habang inaasahang magiging mahigpit ang seguridad sa buong rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.